Magandang umaga po sa bawat isa. Nandito na naman po tayo sa ating morning devotion. Purihin po ang Panginoon at patuloy po nating pagbubulay-bulayan ang ating teksto dito sa Genesis 19:1 hanggang 38. At purihin po ang Diyos sa araw na ito, araw ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapasimula. Babasahin po natin ang Genesis. Babasahin po natin ang Genesis 19:1 hanggang 38, pero tayo po muna ay mananalangin. Aming Ama at aming Diyos, narito po kami upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa magdamag na nakaraan na iningatan mo ang bawat isa sa kanilang mapayapang paghimlay dahil nasusulat po na si Yahweh ang nangangalaga sa amin. Salamat po, Ama, at nawa, O Diyos, pangunahan mo ang iyong hamak na lingkod. Kayo po ang maglagay ng salita sa aking bibig at buksan mo rin ang pakinig ng mga nanonood at buksan mo rin ang kanilang puso para sa iyong mensahe. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen po. Ang ating paksa ngayon ay ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora. At yun po ay naroon sa Genesis 19:1 hanggang 38. Pasimulan po natin. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi." Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodoma at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. At pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Pero sinabi ng mga tao, "Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas mahigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila." Pagkatapos itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Pero binuksan ito ng 2 anghel na nasa loob at tinatak nila si Lot, papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Sinabi ng 2 anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito." Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma
at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. "Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa lungsod, sa bundok, para hindi kayo mamatay." Pero sumagot si Lot, "Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo, napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon, dahil wala pa akong gagawin hangga't hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Sor, dahil maliit ang bayang iyon." Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asopre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. 31 na po, isang araw sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, "Matanda na ang ating ama at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo, katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo." 33 po, kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. 34 po, kinabukasan sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, "Sumiping na ako kagabi sa ating ama at ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya, at ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya." 35, kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. 37 po, dumating ang panahon ng anak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmula ng lahi ng Moabita. Nanganak 38 na po, nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng lahi ng Amonita. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. At tayo po ay magpapasimula sa paksa natin. Ang una po ay sinasabi na nakaupo si Lot sa may pintuan pagdating ng dalawang anghel. Si Lot po ay nababahala sa
nakikita niya at naririnig na mga karumal-dumal na gawain ng mga tao sa Sodoma. At handa pa rin niyang tiisin ang kasamaan ng mga taga-Sodoma at Gomora dahil sa kapakinabangang panlipunan at material. At yun po ay nasa talatang Heneses 13:12. Ang pagkikaayon na ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Sa talatang 24 po, ng paulanan ng Diyos ang Sodoma at Gomora ng apoy at asote. Ngunit sa 26 po ay ang asawa po ni Lot ay lumingon at siya po ay naging isang haliging asin. Hindi niya sinunod ang utos ng anghel na huwag lilingon. Gayun din sa ngayon ang mga mananampalataya na inilalantad ang kanilang pamilya sa makasalanang kapaligiran at masamang impluensya kapalit ng material na pakinabang ay mapapaharap sa kapahamakan ang kanilang pamilya. Ngayon, tingnan natin ang talatang 5, sabi ng mga taga Sodoma at Gomora ay ilabas mo. Sabi nila ay nasaan ang mga panauhin mong lalaki, ilabas mo, makikipagtali kami sa kanila. Ngunit hindi kayang sang-ayunan ni Lot ang kanilang hinihiling. At si Lot ay lumabas ng bahay at hinarap sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan at sinasabi niya na mga kaibigan, akala niya ay kaibigan niya ang mga taga roon dahil siya ay tumira na doon. Mga kaibigan, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. At ngunit nais halayin ng mga kalalakihan sa lungsod ang mga bisita ni Lot. Ang kahulugan ng salitang sodomy ay mula sa pangyayaring ito. Tinutukoy nito ang homosexualidad o pakikipagtalik sa katulad na kasarian. Ang sodomy po ay mahigpit na isinusumpa ng Diyos sa Biblia. At yun po ay makikita natin sa Leviticus 20, talatang 13. Ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki ay isinusumpa ng Diyos at iyon ay karumal-dumal sa kanyang paningin. Sabi po sa 19:8, ang sabi ni Lot ay sinabi niya na ako'y may 2 anak na dalaga. Parang pong mahirap isipin, mahirap nating tanggapin tayong mga magulang na parang hindi natin mapaniwalaan si Lot na pumapayag siya na ang 2 niyang anak na dalaga ay lapastanganin at halayin ng mga alanganing tao. At habang naiingatan lang ang 3 lalaking hindi naman niya kilala. Gusto niyang ingatan ang kanyang mga bisita. At naisip ko na maaring dahil sa kawalang pag-asa ay iniisip niya na naniniwala siyang ang mga lalaki sa labas ay mga kaibigan niya. At hindi pumayag na siya ay kanyang at hindi pumapayag ang mga iyon na siya ay pagmalupitan ang kanyang pamilya. Sa talatang 19:26 po ay sabi doon ay talatang 19:26 ng Heneses ay sinasabi doon na hindi sinunod ng asawa ni Lot ang utos ng anghel na huwag lumingon. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging asin. Maliwanag na ang kanyang puso po, ang puso ng asawa ni Lot, ay nanghahawakan pa rin sa mga bagay ng Sodoma. Parang ang kaisipan ay
ang ang lugar ng Sodoma at Gomora ay maganda, maalwan ang buhay, at nagugustuhan nilang mag-asawa. Ngunit nagbabala si Jesus sa mga mananampalataya sa Lucas 17:32 na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na alalahanin niyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Nangangahulugang ang sinuwang ang puso ay nagmamahal sa kasalukuyang ah, masamang pamamaraan ng sanlibutan ay hindi makaliligtas sa puot ng Diyos at sa darating na kapahamakan ng mga makasalanan. Nang siya'y lumingon, siya ay naging haliging asin. Kung titingnan po natin ay ang babala sa ikalawang Pedro 2:6 at 9 ay nagbibigay po ng babala ang bagong tipan na ang puot ng Diyos sa huling araw ay darating. At yun ay masasabi natin na doon sa dakilang kapighatian. At nabanggit ko po ang dakilang kapighatian ay labas po sa ating paksa, ano po? Pero magbibigay po ako ng ilang talata sa Mateo 24, talatang 19, na sinasabi roon na talatang 19, 24:19 ng Mateo ay sinasabi roon na nakakahabag ang mga nagpapasuso at mga nagdadalang tao sa panahon yun. At kung tutuloy natin ang pagbasa, Mateo 24:19 at talatang 21, sa 21 ay nandoon yung mga salitang magdaranas ang mga tao ng walang pangalawang kapighatian at kahirapan. At dahil yun po ay ang tinatawag ng dakilang kapighatian at ang mga mananampalataya po ay kinuha na ng Panginoon sa rapture o pagdagit. Nagbibigay lang po ako ng konting masasabi tungkol doon sa sinasabing dakilang kapighatian. At ang talatang 24:42 ng Mateo ay magbantay kayo, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Hesus yun. Hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga po, ito ang mga panahon na hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para tayo po ay sakluluhan sa darating na dakilang kapighatian dito sa daigdig na mangyayari sa buong mundo po. At ang sabi ng banal na kasulatan ay maghanda daw po tayo, magbantay kayo. Hindi ninyo alam kung anong araw, ano po. Tandaan natin kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. At panghuli po ay Mateo 24:44, kaya maging handa kayong lagi. Darating ang Panginoon sa oras na hindi ninyo inaasahan. Malungkot ano po? Dahil ang kailangan lang po ay pakinggan natin ang salita ng Diyos. Unawain natin ang salita ng Diyos na tayo po, ito ang panahon na tayo po ay pinaghahanda sa pagdating ng ating Panginoon na hindi natin alam kung anong araw. Pag may hinihintay tayo at hindi natin alam kung anong araw, parang ang hirap, ano po, ang hirap maghintay. Pero iyon ang katotohanan. Hindi natin alam kung anong araw siya darating. At Mateo 24:44 ay hindi natin alam kung anong oras. Tingnan nyo, dun sa panahon na hindi natin inaasahan. Maaaring tayo ay busy sa trabaho, maaaring tayo ay maraming inaasikaso sa buhay na ito. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 3, doon sa mga talatang nagsasabi na, sorry po,
sabi ay, kaya pagsumikapan ninyo na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At kinakailangan po nating gawin yun. Ngayon na po. Dahil baka po, sabi ng Lucas, nasusulat din po sa Lucas na ah, baka abutan tayo doon sa panahon na hindi tayo handa. Purihin po ang Panginoon. At ang Diyos po naman ay tayo ay binibigyan niya ng mga babala. Ang salita ng Diyos po ay binibigyan tayo ng babala na tayo po ay magsikap na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at tayo po ay maghanda. Ito ang panahon ng paghahanda. Purihin po ang Panginoon. Bumalik po tayo sa ating paksa, pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Sa 19:1, Genesis 19:1 hanggang 38. Sa kasaysayan ng buhay ni Lot ay naganap po ang sinabi ng banal na kasulatan ayon sa unang Samuel 16:7. Sinabi ni Yahweh, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Sa Genesis 13:10 hanggang 13, nakita lamang ni Lot ang matubig na kapatagan. At maraming damo. Kasi pag sinabing matubig ay maraming damo. At siya po ay maraming alagang hayop. At para sa kanya, masaya na ang kanyang mga hayop ay may makakain na damo. At nakita lamang ni Lot ang matubig na kapatagan. Ang nakita naman ng Diyos ay ang mga nakatira sa Sodoma na napakasama ng pamumuhay at laban sila kay Yahweh. Ang pagkabigo ni Lot na kilalanin at labanan ang kasamaan ay nagdulot ng kamatayan sa kanyang asawa at naging matinding kalungkutan na iyon ay naging haliging asin at matindi pa rin kalungkutan sa kanyang dalawang anak na babae. Dito po sa Genesis 13:12, tumira sa katagang malapit sa Sodoma. Ang malaking pagkakamali po ni Lot ay mas minahal niya ang sariling kapakinabangan ng higit sa pagkamuhi niya sa kasamaan ng mga taga Sodoma at Gomora. At yun po ay mababasa natin sa Genesis 13:10 hanggang 13. Sa halip ay tumira pa siya sa makasalanang Sodoma. Marahil ikinatwiran niyang higit na matimbang ang material. Kung minsan may mga magulang na higit na matimbang sa kanila na matugunan ang pangangailangan pang-araw-araw ng kanyang pamilya kaysa sa ingatan ang kanyang pamilya sa espiritual na pagkahulog. Kaya nga, iniisip ni Lot na may sapat siyang espiritual na kalakasan upang manatiling tapat sa Diyos. Kaya lang, nailantad na niya ang kanyang pamilya, unang-una ang kanyang mga anak at sarili sa imoralidad at kasamaan ng Sodoma upang matutunan lamang ang mapait na aral na hindi kayang paglabanan ng kanyang pamilya. Ang kasamaan ng Sodoma at Gomora ay hindi kayang paglabanan ng kanyang pamilya. Ang masamang influensya, Genesis 19:24-26, lumingon ang kanyang asawa at naging haliging asin. At doon naman po sa Genesis 19:30-38, kailangang maging maingat ang mga magulang na huwag dalhin ang kanilang sarili o ang kanilang mga anak sa impluensya ng Sodoma upang hindi sila mapahamak sa espiritual tulad ng pamilya ni Lot. Ngayon, sa atin pong pagtatapos, panawagan sa mga tatay. Nakalimutan ni Lot na pinagkatiwalaan siya ng Diyos na pangunahan ang kanyang pamilya. Una ang kanyang asawa na maging matatag, na mananampalataya tulad niya
Kasi iniisip niya siya ay matatag. Hindi lamang pangunahan ang kanyang pamilya at mahalin, tagpuin ang mga pangangailangan, kundi turuan ang mga anak, gaya ng susulat sa Kawikaan 22:6. Mga tatay, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ngayon, mga nanay, kung ang tatay ay walang time, busy sa trabaho, o baka naman may mga ibang pinagkakaabalahan ang ama, ay ang nanay. Nanay naman, gaya ko po, ang ama ng aking mga anak ay hindi po mananampalataya. Ako po ang unang nakakilala sa Panginoon at kailangang unahin ko ang aking mga anak. At sila po, paggabi, ay tinitipon ko na. Walang maaaring lumiban doon sa pagtitipon 6:00 ng gabi. At mahirap lang po kami. Wala po kaming television. Baka naman ang inyong mga anak ay nasa television sa oras na yon, 6:00. Ngunit ay tinitipon ko po ang aking mga anak, maliliit pa sila. At ginagaya ko ang pastor sa simbahan, na hawak ko ang Biblia, magbabasa ako ng kwento tungkol sa banal na kasulatan at ipapaliwanag ko yon at kami ay nananalangin ng sama-sama. Ang una ko pong tinuruan ng salita ng Diyos ay ang aking mga anak. Para po sa akin kasi, ang aking mga anak ang kayamanan ko dito sa lupa, na maaari kong dalhin sa langit kapag sila po ay tinuruan ko ng pagmamahal at banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga po, panawagan sa mga tatay at mga nanay na rin. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Mga tatay, ang kahulugan ng salitang Hebreo para sa ituro ay nangangahulugang paghahandog. Kaya ang pagtuturo pong Kristiyano, ang layunin ay paghahandog sa Diyos. Alala ko po yun na iyak nga po ako pag naalala ko na ang aking mga anak, nung maliliit pa sila, sabi ko sa sarili ko, ay, aking-akin sila. Aking-akin kasi maliliit pa. Kayang-kaya ko silang, alam po ninyo, mga nanay at tatay, kayang-kaya nating akayin ang mga bata sa gusto natin na buhay nila. Dahil sinusunod natin ang turo ng banal na kasulatan. Kaya nga po, ang sa Hebreo po, para sa Hebreo, na salitang ituro ay nangangahulugang paghahandog. Kaya ang pagtuturo kong Kristiyano, ang layunin ay paghahandog ng ating mga anak sa Diyos, na gusto nating huwag silang maligaw ng daan sa kanilang paglaki. Paghahandog ng inyong anak sa Diyos at sa kanyang kalooban na nagaganap sa pamamagitan ng paghiwalay nila mula sa masasamang impluensya ng sanlibutan. Sa pagtuturo sa kanila ng mabuting ugali, dapat hikayatin ng mga magulang ang kanilang mga anak na hanapin ang Diyos. Di niya ito malilimutan. Ang batang naturoang mabuti ay hindi tatalikod sa mga banal na kaparaan ng itinuro ng kanyang mga magulang. Ngunit alam po ba ninyo na hindi rin ito katiyakan? Purihin po ang Panginoon kasi ako po ay inang nakakaranas ng mga ganung bagay. Hindi po katiyakan na kapag tinuruan natin ang ating mga anak ng daan na dapat nilang lakaran, ay mananatiling tapat sa Diyos. Mananatili sa salita ng Diyos.
Tayo po ay nabubuhay sa mas napakasamang sanlibutan. At dapat nating maunawaan na kung hindi pa natin ituturo sa mga bata ang tama, ay paano na sila mabubuhay. At napakasamang panahon, tayo po ay nabubuhay sa napakasamang panahon kung saan marami sa mismong mga tinatawag nating bayan ng Diyos. Pag sinabi kong bayan ng Diyos ay kalipunan ng mga Kristiyano. Bayan ng Diyos ang tawag ko sa kanila. Tayo po ay bayan ng Diyos. Marami sa mismong bayan ng Diyos ay hindi tapat. Kaya nga ang hinahanap sa atin ng Diyos ay yung katapatan. Katapatan ng mga ama, ng mga ina. Huwag tayong mapagod. Ako po sa edad ko na 88, hindi pa rin po ako napapagod. Sabi nga nung isang anak kong edad 65, Nanay, matanda na po ako, turo pa rin kayo ng turo. Sabi ko, hanggat ako ay nandito at nabubuhay pa at humihinga pa, ay hindi ako titigil ng pagpapaalala, hindi pagtuturo. Magtatanda na kasi, mga may edad na. Pagpapaalaala sa inyo. Kaya nga, ang mga anak na naturuan ng mabubuting magulang na maaari pa ring mahikayat ng sanglibutan, matukso sa kasalanan. At yun po ay nandun sa Ezekiel 14:20, kung saan nagpahayag ang Diyos ng isang pagtalikod na napakatindi, anupat maging ang mga matuwid na lalaking sina Noe, Daniel at Job ay hindi mailigtas ang kanilang sariling mga anak. Kaya nga po, si Lut ay nanatiling halimbawa ng isang mananampalatayang ama na ang pananampalataya at pagtatalaga ay hindi nakapagligtas sa kanyang mga pamilya. Opo, alam natin na si Lut ay nasa banal na kasulatan na siya po ay naligtas, ngunit hindi naging sapat upang mailigtas ang kanyang pamilya. Huli na po ng matutunan niyang ang tamang landas ng pananampalataya ay ang turuan ang sariling pamilya, na manindigang hiwalay sa sanlibutan. Huwag ibigin ang sanlibutan at huwag makisama sa mga di sumasampalataya, ayon doon sa 2 Korinto 6:14. Yun po, ang Diyos ay nananawagan sa mga tatay, at kung walang panahon ng tatay, mga nanay, purihin po ang pil. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagsama mo sa amin. Bagamat nakita mo ang aking kalagayan ngayon bilang nanghihina pa sa nagdaang pagkamatay ng aking anak na si Lily. Nanghihina pa rin po ako hanggang ngayon. At naisip ko noon na tanggihan ang alok na ito ng pagbabahagi. Pero kahit po kailan, mula nung makilala ko ang Panginoon, hindi ko na naalaala kahit minsan na tumanggi ako na maglingkod sa Kanya. Sapagkat ang Diyos po, ang aking buhay, bawat paghinga ko po, ay galing sa Kanya. Kaya, salamat sa Panginoon na nagawa ko pa rin ito for His glory at sa tulong ng aming pastora, Cherise Matibag, purihin ang Panginoon sa buhay niya. At salamat sa Panginoon sa araw na ito. Nakapagbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos at nawa ay meron po tayong natutunan bilang mga tatay at mga nanay. Purihin po ang Diyos. Ang papuri, pasasalamat, ibibigay natin sa Kanya sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Salamat.
At gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa na nagtiyaga. Nagtiyaga kay Nanay Nelia na 88 na malimit ay may nalilimutang talata. Ah, salamat po sa lahat ng nanood. Ang aking anak na si Pastor Arman, si Lynn and family, Joanna and family, Ilma Atienza, Lorna Gayas and family, Apo, Caris and family, wow! Teacher Bell and family, Nurse Heidi, hi, kumusta ka na anak? Namimiss kita. Edita Gonzales, John Gemma, Francisco, Eliza Kaimi, Abadin family, Maricris Panti Tagudan and family, Jubilin Limo, Yutela and family. Gaganda ng mga pangalan. Biboy Espinosa and family, iba pang mga anak, mga manugang at apo, Miracle of Life family, kapatiran from Adam Fellowship. Marami pong salamat. Purihin po ang Diyos. At sa gulang ko pong ito, na sabi ko, Panginoon, hanggang ako ay binibigyan mo ng hininga, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Purihin po ang Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po. Magkaroon po nawa tayo ng pinagpalang maghapon. Nagpapasalamat tayo sa magdamag. Purihin po ang Diyos. Sige po. Kita po tayo ulit sa pangalan ni Jesus. Amen.